Appropriations Act of 2022 na nagkakahalaga ng, dito po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na proyekto po to. At ang pagkakatanda ko po to ay 519 million. Ang una po. Sa pagitan ng 4 na taon, mula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguyod si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. Mahigit kumulang 426 na proyekto. Ang kabuang halaga ng proyekto na ito, ayon po sa nalakap kong record, ay hindi bababa sa 35 billion, 24 million pesos. Million or billion? Billion, Your Honor. Andito po yung summary. Pwede ko pong state, Your Honor. Go ahead. Sa taong 2022, yun po yung una, bycam lang po ito ayon sa record ko. 19 million. Sa 2023, 5 billion 790 sa NEP, 3 billion 250 sa bycam, at 3 billion 890 sa UA. 2024, 5.8 billion sa NEP, sa bycam 5.084, sa UA 3.306. Sa 2024, nagkakalaga po ng total na 14 billion 190. Sa 2023, 12 billion. Sa 2022, 519. Noong pong 2025, ay 7 billion 385 na lang po sa NEP. Wala na pong kasunod. Sa bawat proyekto na pinapasok ni Kong Saldi, meron akong binigay na obligasyon sa kanya para sa pondo base sa aming kasunduan noong 2022. Ang kaniyang hinihingi na budget sa bawat proyekto ay 20% lamang po noong 2022. Kung makikita niyo po, Your Honor, sasabihin ko na rin po to na yung larawan po ng nandun po sa kasama po ako na nakatayo, yung opisina, yun po yung 20% po na 2022 inaayos po namin doon sa litrato po. Subalit nung taong 2023 hanggang 2025, ay tumaas ng porsyento ng 25% po. Ang pag-abot ng porsyento para kay Kong Saldi sa bawat proyekto ay kadalasang hindi isang baksakan. Ito rin ay nakadepende kung paano na ipasok o na-insert. Kapag ang proyekto ay napasok sa NEP, ang unang 10% ay agarang binibigay ko kay Kong Saldi. Habang ang balanse na 15% ay paglabas na po ng GAA within 1 to 2 months. Iniipon ko muna po yan bago po ipadala sa kanya. Kapag ang proyekto naman ay naipasok ng Kong Saldi sa BICAM, ang unang 10% ay binabayad sa kanya matapos lumabas ang GAA at ang balancing 15% ay binibigay makalipas ng 2 buwan mula nang maapurbahan ng GAA. Pero kapag proyekto ay naipasok gamit ang UA, ang 25% ay agarang iniipon ko pati binibigay kay Kong Saldi. Ang pambayad para kay Kong Saldi ay nanggaling sa mga advances mula sa kontratista, pero hindi na alam ng mga kontratista kung para kanino ang advance na yun. Ang pera na nakalaan para kay Kong Saldi dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghatid na hinihinging porsyento ng Kong Saldi sa iba't ibang tao niya. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Dahil sila po yung nag-message po sa akin through Viber, disappearing message po yun, na doon ko po dadalhin. May isa o 2 beses na dinala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street, Valle Verde 6, Pasig City. Mula Ortigas po, kakaliwa ka stoplight, may gate ka kanan, kakaliwa ka kanan, makikita na po yung bahay. Minsan po, inuutos ko lang po, minsan po ako po ang nagbababa. May tao lang pong tatanggap, tapos po, iiwalan ko na po. Dinagdag ko na dahil lumulobo ang pondo ng Bulacan, napag-usapan namin kong Saldi na kung meron akong pwedeng mapagbabaan sa iba't ibang district engineering office. Nang dahil dito, naging noong 2020 hanggang 2025, nagbaba si Kong Saldi sa sumusunod. Bulacan Second, 573 million. Tarlac First, 2023, 1.350. Sa 2024, sa UA, 1.650. Tarlac Second, 925. Tapos 2024, 1 billion 25.
Pampanga, sa 2023, 1,125,000. 2024, 75 million lang po. Wala pong alam yung mga tao doon na DE. Ako lang po ang kausap nila. Hindi po alam nila inilay kay Kong Saldi dahil ako lang po, hindi ko po pwedeng sabihin kung saan nagagaling. Mga kaibigan, alam niyo ba? Back to Senator Risa. Anyway, your next naman. Apo. Nasa 2 point something billion po. Apo. Yung yung NEP ko po. Yung NEP ng Quezon City 2nd. Salamat, Mr. Chair. Apo. Engineer Protesta, inamin na rin ng mga diskaya na may binayaran sila sa QC. At pinangalanan po nila sina D.E. Loida, D.E. Devanadera, at D.E. Protesta. Apo. Ano pong comment nyo dyan? Actually, wala pong binabayaran si Sir Curly. Kung mapapansin niyo po sa district po namin, is halos marami po silang kontrata. Hindi ko po alam bakit po nasabi ni Sir Curly na Yes, Mr. Chair, sandali lang po. Apo. The Chair will intervene. Last question. Apo. Sir Curly, so on first name basis po kayo ni Mr. Diskaya? Yes po, yes po. Dahil, Yun po yung pagkakakilala ko po sa kanya, Sir Curly po. Babalikan ko na lang po sa next round po, Mr. Chair, yung patuloy na pinipilit na walang ghost project sa Quezon City. At dahil pinangalanan talaga kayo bilang isa sa 3 binayaran ng mga Diskaya sa Actually, Quezon City. yung, Salamat, Mr. Chair. yung nabanggit po ni Sir Curly kanina na sinasabi niya po na, inaawat. Actually, majority po ng contract ng District Court is na kay Sir Curly po. Siya po yung nananalong winning bidder po. Salamat, Mr. Chair. Great bidding, sabi niya. Anyway, Senator David. Thank you, Mr. Chair. Mm. Unang-una ay nagkatotoo yung yung ating na mukhang compartmentalized, no? Tulad din ng ibang criminal syndicates, compartmentalized. No, sila Bryce at si JP Mendoza, sila po ang implementor, sila po in charge of the construction. Mm. Kaya yung nalalaman nila hanggang doon lamang, si D. Henry Alcantara bilang head, siya naman ang in charge doon siguro sa pakipag-usap sa higher ups, sa pag-preparation ng budget, sa kay Yusik Bernardo na nabanggit niya, at sa legislators. Tapos siguro, hopefully, by Thursday, talagang mapumunta ni si Yusik Bernardo to shed light. Tanong ko lang po doon sa kasi po, kay Engineer Alcantara, nabanggit mo kanina yung nasa picture, no? Na kanina inamin mo, na kayo na po yung nandun, yung naka-blue, na napakalaking, doon sa isang mesa na yun yung napagalit sa mga ating mga kababayan eh. Ngayon na nakita na ganun karaming pera. Mga magkano po ang nyo, estimate nyo yung nandun sa mesa? Yung marami po kami, ang tanda ko po doon, yun po yung unang funding ni Kong Saldi, 519 million. At that time, 20% lang po yung unang transaction doon, Your Honor. I think yun po yung para sa proponent. Yung po nasa bilyaran, kung makikita nyo po, almost pag binilang nyo po sa picture, lang ko yun po yung 10% nung 5.79 billion para po initial na payment. Yun po yung 579 plus po yung nasa bilyaran po, Your Honor. Yun po yung para sa proponent kay Congressman Saldico. So nasabi nyo rin, ito yung advance payment? Your Honor, pag po kasi lumabas yung NEP listing, magpo-provide na po ng at least 10% po. And then paglabas po ng GAA, the following year, doon po babayaran yung full payment po, Your Honor. So paglabas ng EP, 10%. Yes, Your Honor. Paglabas ng GAA, yung balanse, which is about 10 to 15%. 15, Your Honor. 15. 15. Yes, Your Honor. So umabot ng 25% na po talaga ang Yes, Your Honor. sa proponent na ayon po sa inyong salaysay. So yun ang kasunduan. So paano nakakapagbigay yung saan ang galing po yung yung pang-advance sa contractors?
sa contractor, Your Honor. So paano sila nakapagbibigay ng advance payment kung hindi pa man nabibid yung mga project na nasa GAA o sa NEP? Hindi pa nasisimulan. Hindi pa nagbabayad ng gobyerno. Nag-a-advance na po sila kagad. Your Honor, may mga contractor po na they willing to make an advance. At alam naman po nila na meron po kaming tinatawag po na yung advance bidding po, advance bidding po at wala pa po. Binibid na po yun, Your Honor. Tapos po, paglabas po ng GAA, labas po ng SARO, doon po ibibigay yung award. So nung umpisa, nagsimula kayo ng 20%, tapos ngayon ay naging 25%. Mula po noong 2023, naging 25 na po yung pares. So tumaas yung tara. Pika-pika Yes, sir. nila. So yan ba ang dahilan yan? Tatanong ko na rin kay Engineer Bryce Noto eh. Kaya nagkaroon ng ghost project dahil mahirap ng habulin yung cost ng production. Kaya po siguro sila yung napilitan mag-ghost. Yan ba ang isa sa dahilan? Your Honor, if you're going to compare, napakarami pong contractor ang gumagawa. Lahat po sila natatapos base po doon sa ginawang program. Kung ang haba po ay 120 meters, nagagawa naman po nila yung 120 meters. Bukod tangi lang po, ngayong sinamin ko po, yun po yung in-house. Pero hindi ko po sinabi na gawin ghost. Yun po yung negosyo, Your Honor. Yun yung in-house, ibig sabihin, hihiram na lisensya, sila po dapat ang gagawa. Yes, Your Honor. Bukod tangi po, kung mapapansin nyo doon, the record will show na yun lang pong merong ghost na nagamit, Wawaw, Sims, at Darcy and Ana. Pero other contractors, record will show, tapos po ang project, Your Honor. So nangyari po, sa halip ibig sabihin doon sa mga ghost, papeles lang ang umandar at kumilos. Wala talagang production. Excuse me, Senator JB. Bago mo sagutin, Ang salitang naglalaro. Your Honor, base po dun sa Circle. investigasyon ni Mr. J.M. Ramos, Underline ang siya po yung sasalambritan. pinutusan ko. Inilalan. Every year po, meron pong bilang. Ay nasa tuktok. Parang nung una po ma-discover namin yan, 2025 was, I think 16 ba JM? 16, 17? Base doon sa record mo. And then, nung nalaman ko po yun, sabi ko sa kanya, secretly, hanapin mo pa yung iba. Doon po, meron na pong 2024, 2023. Tingin ko po, more or less, nasa 50 po siguro, if ever. Pero, to be truthful po, nung ma-discover po yan, hindi naman po sa hindi ko po kinakampihan po. Ginagawa po nila iba. Hinabol po nila. Hinabol po nila iba. Hindi ko na po alam ang status, sir, kasi hindi na po ako naka-assign po doon. Hinabol po at ginawa po nila yung iba. Meron po, hindi ko po alam kung ano po naging status, kung natapos, o nabitin, o paano po. Yun lang po, Your Honor. Mr. Chairman, with the permission of the Senator JD, doon sa 50, anong estima mong presyo ng lahat ng yung ghost projects? Total. Hindi po kasi... Iba-iba, oo. Opo. Pero ballpark Bonus. figures. Aabot ba ng bilyon? Sir? Aabot ng bilyon. I think so, Your Honor. So, 2 bilyon? 50 bilyon? 5 bilyon? Hindi ko po makompute, Tama pero ba more or yung less po, nasa 4, sabihin I na- think 4 to 5 po. Bakit siguro. 4 to 5 billion. Yes, sir. yung sky. thank you. Please proceed, Senator. Nila Nasir. So doon po sa Lakson. yung mga ghost projects, ba ilang porsyento po sa tingin nyo? Doon sa total projects na na-deliver naman. Anong sinabi? Actually, sir, ang tanda ko po to is around 3 to 5% lang po. And the 95% flood control is already accomplished naman po. Tsaka ano lang, Bryce, JP, pwede niyo ba i-confirm na gano'n yung number na sinasabi ng inyong boss? Yung inyong ghost projects na ginawa? Approximately po, Your Honor. Ganun nga po. So, gina-confirm nyo. Kasi, siguro talon din, Engineer Cantara, kanina tinanong ko si JP at si Bryce, sinasabi nila lagi na alam nyo lahat. Pero,
kanina nabanggit din ni Engineer J.M. Ramos, nagalit kayo sa kanila nung na-discover nyo yung ghost projects. Ano pa talaga ang totoo? Your Honor, yan po, August, after the President has announced that there is guni-guni, ako po ay sinabihan ni Yusek Bernardo, being the former DE, as your personnel to have an inventory of all the flood control projects. So I called up DE Bryce at that time. Sabi ko sa kanya, mag-inventaryo kayo, baka mamaya, mayroong kulang ng 5 metro, 2 metro, ipagawa nyo sa contractor. That's the purpose po. Ilang beses ko po tinawagan dyan until such time na nagkaroon kami ng Zoom meeting when I was in Laguna along with all section chiefs present. At tinanong ko po sila kung kamusta, meron ba tayong sinasabi ni Guni. Sagot po nila wala. Nung si J.M. Ramos po ay magsasalita at sasabihin niya sa akin parang meron, nilapitan po siya at that time through instruction daw po. Nilapitan siya ni RJ Dumasig. Sabihin mo, delay lang pero ongoing. Magpapatunay po si Mr. J.M. Ramos. Engineer J.M. Ramos, do you agree? Yes po, Your Honor. Nagpapatuloy ko po. At that time, matapos po yung Zoom meeting, yun po yung pagkakataon na pinuntahan na po ako ni J.M. Ramos sa kanil Engineer Resty Galang. Sila po nagsabi sa akin na, boss, mukhang niloloko ka ng dalawa. So, ginawa ko po, upon knowing it, tanda-tanda ko po, that was Sunday, August 3, 7:30 p.m. Pinatawag ko po lahat sila. Sabi ko sa kanila, bakit kayo nagaganyan? Inaamin ko po, yung pong project na yan ay in-house. Hindi ko po tinatanggihan. Magkakasama po kami dyan, binigay kong negosyo. Pero hindi ko po sinabing gawing ghost. So, nung na-discover ko po yan, magpapatunay nyo po yung mga hepe. Sabi ko, bakit nyo nagawa yan? Bakit ganyan? Sabi ko sa kanila, baka isipin ng mga kasama nyo na ako'y kasama nyo dyan. Aminin nyo sa kanila na wala akong kinalaman dyan. Yan po ay sinabit na po ng mga hepe ang affidavit nila sa central office. Yun po, that was August 3. Tapos po, sabi ko kay JM, after the meeting, meron ka pa bang posibleng makita? So, nag-report po ulit sa akin kinabukasan si JM. At kinausap ko po si JP, si Bryce. Kasama po si Mr. JM Ramos at pinapagalitan ko, bakit meron pang 2024? Ano yan? Bakit ganyan? Hindi po sila kumikibo. At that time, kaharap po si JM Ramos, sinabi ko sa dalawa, kayo ba ay willing pumirma para sabihin ako'y walang kinalaman dyan? Inaamin ko po yung pagbibigay ng project. Tapos po, hindi po sila kumikibo. Mula po noon, hindi na po kami, nung mga unang araw, ang sabi nila sa akin, bigyan ko lang sila ng pagkakataon para ipagawa. At hinayaan ko naman po na gawin nila. Yun po, may mga pagkakataon pa po na nag-usap kami 3 weeks before the hearing. Sabi ko, sana anong plano nyo? Maraming taong madadamay. Yun po, hindi ko po pinako. Umamin po sila sa harapan. Nandiyan po yung mga ibang hepe na present dito. They have the affidavit. Inamin ko naman po, binigay ko yung bilang negosyo. Pero hindi ko po yung sinabi na gawin ghost. Kaya po ko, galit na galit nung kami po yung magkakaharap. Yan po yung pinatutunayan ni Mr. J.M. Ramos po. So, nung na-discover nyo yung ghost projects, mukhang na-ghost kayo. Yes, Sen. Your Honor, Hindi nyo alam if I may, for the information po, I'm the first who report to Secretary Bonoan. That was August 7, 5 p.m. Secretary, do you agree? Do you confirm? He came to my office and reported to me, Mr. Chairman. Engineer Bryce, JP, sabi nyo kanina, lahat ng ginagawa at lahat ng inyong kinikilos ay alam ng inyong boss. Ano nangyari? Mr. J. Opo, Your Honor. With the permission of Senator Baby. Yes, Senator Baby. General Alcantara, di ba, una ko nang tinanong sa iyo, idininay mo. Di ba una na inamin mo kay Secretary Bono? Dininay mo ngayon mo lang inaamin. Sir, Your Honor, with due respect po sa inyo po, ang tinatanong niyo po kasi at that time, totoo ba na 50 Hindi, 7 billion? Opo. billion. Opo. Inamin mo kay Secretary
tapos dininay mo. Your Honor, ang nireport ko lang po kay Secretary ay meron pong ilan na nadiscover po. Even the Secretary can tell, wala po kong specific na number at amount doon po sa nireport ko sa kanya. With due respect, sorry po, Your Honor. Thank you. Engineer Bryce, JP, nagkausap ba kayo? Totoo bang pinagalit? Sabi nyo kanina, alam lahat ng inyong boss. Pinagalitan pala kayo dahil doon sa inyong ghost. At sinabi rito kanina ni Engineer J.M. Ramos. Ano masasabi niyo rito? Your Honor, sabi ko nga po, wala po kaming kilos na hindi alam ng boss ko. Alam niya po lahat at yun nga po, pinaako niya sa amin yung problema. At sa katunayan nga po niyan, kung nangyari po yun pagtawag niya ng August 3, yung linggo po na yun, mga bandang Wednesday po, tumawag po siya sa akin uli para ipaako yung yung problema. At doon na po ako sumagot na hindi ko boss gagawin yan. Dahil hindi naman totoo yan. Hindi naman kami lang yan. Alam mo lahat ng ginagawa namin. At doon po, siguro po, nung sinabi ko po, nung sumagot po ako kay boss na gano'n, doon na po siya nag-report kay Secretary Bonoan. Engineer JP Mendoza, ito sabihin mo yung totoo dito. Nagkausap kayo ng inyong boss at humingi ka ng tawad nung kanyang nadiscover. Totoo ba na nung nadiscover niya yung mga ghost projects? Hindi. Boss, Your Honor, bali kung yan po yung sinasabi na nabalitaan ko nga po na naka-record po yung usapan. Kasi madalas tinatawagan nga po ako. Sagutin mo na lang na tumawad, nagkausap kayo at humihingi kayong tawad. Humihingi kang tawad, recorded man o hindi. Hindi po, Your Honor po. Pero mukhang ganun Mukhang Engineer Alcantara, ano sabi ba? Nag-usap kayo. Your Honor, Hindi ba siya natawad sa inyo? Dahil ito po, ang unang nag-message mo sa akin ang asawa niya. Sabi niya, hindi ba pwedeng mag-usap kayo ng Epong kasi ilang araw na siyang hindi nakakatulog. Sabi ko, wala namang problema. May mga kumakalat po na recording. Alam niya po. Sinabi ko sa kanya, kung tandang-tanda ko po, sabi niya, boss, nalulungkot po ako eh. Sabi niya daw po kay Boss Bryce, parang wala na kayong tiwala sa akin. Sabi ko, alam mo ka ako pong, speaking of tiwala, buong tiwala ko sa inyo. Ang hindi ko lang matanggap, mula 2022, 23, 24, 25, itinago niyo sa akin yan. Masasabit ako ng hindi ko alam. Ang tapos po, sabi ko, Epong, hindi ko sinasabi iligtas niyo ako, ang gusto ko lang katotohanan. Eto, kausapin mo ang asawa ko. Kausapin mo ang asawa ko. Gusto kong malaman ng asawa ko na hindi ako involved dito. Inamin niya po sa asawa ko yan. Ma'am, totoo po. JP, ang gusto ko lang, sabi mo kahit kaninong tao na hindi involved si DE dito. Sabi, opo ma'am, opo. Alam naman po namin yun. Yan po. Siyempre, mahaba po yung recording niya. At nung bandang huli po, sabi ko sa kanya, ang hinahanap lang po natin katotohanan sa Ghost Project. Yun lang po, Your Honor. Salamat. Babalik mula ako, no? Di, Henry, nalulala ako sa binanggit mong amount kanina. Tama ba ang pagkakarinig ko na 35 billion, hindi milyon ang naibigay mong total kay Congressman Saldi? Yun po yung naibaba niya po sa akin. Yun po yung District mga... office mo lang yun? Yes, Your Honor. Tapos habang nung tinitignan ko yung mga listings, galing kay Congressman Toby, bahagya lang to. May mga bumubukol kasi. Halimbawa sa Bulacan, yung inyong district, isang ano lang to, no? From 2 billion, naging 8 billion, mayroon 1 billion, naging 7 billion, 1 billion, naging 16 billion. So yung pong masasabi nyo ba, yung pong bago, yung pong dagdag, yung po ang nanggaling kay Saldico? Opo, Your Honor. Hindi ba yan Pati po kay, yung kay Yusek Bernardo po, may part po doon. So gano'n kalay, mga 5 billion, 6 billion ang dagdag from the original net? Yes, Your Honor. So, pag gano'n kalaki, hindi ba yun nabubuking? Makabatin lang. Yes. Sabi mo, 35 billion. Kung umalim ka pa nun, hindi siya wala nang rally-rally. Yes, Your Are Honor. you telling us na naka 8.7 plus billion si Saldico just in your district alone?
Yes, Your Honor. Merong computation eh. Yes, Your Honor. In the past, from 2022, started from 519 million up to 2025, Your Honor. 8.75 billion. Yes, Your Honor. Eh, kayo kuha na ng dagda. So, hindi ba yun bubukol? Hindi ba masyadong halata na madagdagan yung Dali na. distrito mo, yung district office mo ng 6 billion, 7 billion? Paano ginagawa nyo? Nabanggit mo kanina na nautusan ka na rin na maghanap ng ibang distrito na pwede pasukan at kinakausap mo yung ibang DE. Yes, Your Honor. Ako naman po, gusto ko rin pong mabigyan yung ibang distrito base po sa pangailangan nila. Sinabihan po ko ni Kong na mayroon ka bang mga kakilala na pwede mong kasi hindi na pwede sa Bulacan, sobrang laki na po. So, kinausap ko po Anong taon po yan? Anong taon? 2 taon? O itong parang huli? 2023 po yata and 24. Parang ganun po pagkakatanda ko po nilagay ko po sa affidavit ko. So, ganun kalaki na po yung lobo na kinakailangan nyo ng i-farm out. Yes, Your Honor. Actually, may ibang district po, mga 1 billion, mayroon po 500. Mas kinukuha ko pa yung Last question na ako, Yeah, pero we have to wrap up. doon po sa mga ilan po yung estimate yung mga distritong inyong nabiyayaan, yung inyong nabigyan na tagi 1 billion, 2 billion, dahil nga bumubukol na yung sa inyo pong district office. Ang tanda ko po, meron ako sa Tarlac first, Tarlac second, Pampanga third, and Bulacan second po, na maliit lang po yung sa Bulacan second. So, ibig sabihin, hindi alam ng mga andun, basta sinaksak lang, hindi alam ng mga yun. Politiko? Okay na. Hindi po, hindi po. Senator JB. Hindi po, Your Honor, hindi po. Running out of time. Before I recognize the Senate President, Secretary Remulla, you are gone for 4 hours. Are you Yes, sir. at liberty to share with this committee kung ano yung nangyari for the past 4 hours? Thank you. Sir, we had the NBI come over, the AMLC, and of course the NPS is housed in the DOJ compound. So we met in room 206 over the affidavit of Mr. Alcantara, and he was there present to answer questions. And we determined that the NBI would be investigating it. And on the outset, they recommended the filing of charges already. So we treated this already as a complaint with the NBI as the endorsing agency. Kaya papakikuha na. And at the same time, we contacted the AMLC and told them we gave them a digital file of this. Somebody was present already, but just the same, we gave a digital file to the AMLC. And they already started acting on this because it is already a filed complaint with the Department of Justice. So given that, I believe the freeze orders have been issued already by the AMLC over the bank accounts of Against how many persons and who are Aray, masi. Sir, the recommendation of the NBI for prosecution, and probably this is what AMLAC followed, or as follows: for Mr. Alcantara, Turgla. for Joel Villanueva, Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Ejercito, Estrada, Congressman Ko, Elizalde Ko, former Undersecretary Roberto Bernardo, and former Congresswoman Mitch Kahayon. And the crimes committed were all specified in Si the Ana ay isang masipag. sheet given by the NBI to us. Naglalarawan. So far, these are the persons, but we are still looking at the case of Commissioner Lipana and his spouse, who was a contractor, since it was already touched upon by Engineer Alcantara, and we're working on that now, sir. Thank you very much, sir. Sir, may I submit to you the document given by the NBI and the received copy of the DOJ of the Sinimpang Salaysay. And the case is what specific crime? Sir, as to each one, the crimes that Naglalarawan. Madamis. Inilalarawan. Ano ang mabangis? violation of Section 3, Republic Act 3019, Article 211 of the Revised Penal Code, indirect bribery, and Article 217 of the Revised Penal Code, malversation of public funds.
Thank you. The Senate President is recognized. Thank you very much, Secretary. Thank you, sir. Chairman, because we're running out of time and I'm very interested in Quezon City, I will give my 2 minutes to Senator Risa Ontiveros for soup. Walang. Senator Risa Ontiveros is recognized once again. Salamat, Mr. Chair, at maraming salamat po, Senate President. Is that 2 minutes or 3 minutes? 3 minutes. Maraming salamat po. Circulate na siya. So, yung NCR Regional Director po ng DPWH, sino po? Si RD Gerard Opolencia po. Wala po siya ngayon eh, Your Wala. Honor. Bakit po wala? Akala ko narinig ko kanina, Mr. Chair, na andito ang NCR. Naka-sick leave po yata. Naka-sick leave. Circulate ka arawan. Ay, sir! Ma, maduka na sir.